So, good day po sa ating lahat. Itutuloy po natin yung tutorial po natin last time na yung application of loads. So, bago po tayo mag-start is, ito po muna, analysis design. Mas mag-run analysis po muna tayo. Then, may error po siya. No reference load. So, ito po yung aayusin natin. Mas po muna natin. Then, utilities, command file. Tapos po, ito po, at command file editor, ito po yung gagawin. Una is move the reference load after member offset. Then move floor diaphragm after reference load. Kasi po, yung center of mass is dependent sa dead loads. Then move defined wind load after floor diaphragm. Then mag-run analysis na po. So, punta po tayo dito sa my command file. Ito po, define reference load. Bali, i-cut ko na lang po dito. Hanggang ulit. Hanggang dito po sa my end, defined reference. Bali, control X ko na lang po yung gagawin ko. Then, punta po tayo dito sa member, offset. Bali, ito po. Dito po sa taas niya, ay sa baba niya. Then, control V. Then, yung susunod po na sinabi is floor diaphragm after defined reference load. So, okay na po. Then, bago daw mag-wind load, floor diaphragm. So, okay na rin po. Then, control S na po natin. Then, close. Then, mag-run analysis po ulit tayo. Wait lang po natin to. Then, punta po tayo dito sa analysis and design. Mag-run analysis na po tayo. So, zero error na po siya. Pero may one warning and 8 notes. Check po natin kung ano yon. So, eto po. Maling error niya po. Warning niya po is yung visa analysis tension. Okay lang po yan. 8 messages is note mass model. Yeah, okay na po yan. About for 1 million tweets. Okay na din po yan. For group command, once the underload will for final matrix. So, okay na po yan. Tapos, seismic load is acting at center of mass for rigid diaphragm. So, okay na din po yan. Then, close na po natin yan. Katapos yan po is, ito ay structural period. Di ba, di ba po may dalawang method. Bali, method A and B. So, based po sa NSCP, ito po yun. Method A is ito po. Bali, ang CT na gagamitin po natin is ito po yung 0.0731 reinforced concrete moment resisting frames. So, nakuha po ito 0.0731 times 7.5 to the 0.75. Yan po yung 3/4 niya ng ano. So, mas maliit po siya sa 0.7. So, therefore, FTS equals to 0. So, ito po, nakuha ko po to sa, dito po sa, dalang po kayo dito sa utilities, analysis output. Close na po muna natin to. Oh,
Bali dito ko po nakuha sa may, ito po yung x direction niya. Ayan po. TA is equals to 0.331 as yung method B niya is 0.5231. So, mamaya po lalagyan natin tong T-user. So, ang ginamit po dito is ito po, yung method A. Kasi po mas malaki yung yan po. Is ganun din po sa may x, pero yung load factor niya is negative 1. So, T is equals to 0.331. Then, dito naman po, bali ang ginamit niya po is method B. Kasi mas malaki na po yung 30% ng TA sa TB. So, ayan po. So, sa structural period, T eigenvalue extraction method, para makita nyo, pupunta po tayo sa post-processing results and dynamic. So, close na po natin to. Add, then, punta po tayo din sa post-processing. Okay nyo lang po to. Then, result. Then, dito po sa dynamics. Ito po yun. Ito pong 0.527 and 0.417. Ito po is ilalagay po natin dito sa i-edit po natin tong loading definition. So, we will modify the periods for static seismic analysis for economic reasons. So, punta naman po tayo dito sa analytical model, tapos sa loadings, tapos dito po sa definitions, click nyo lang po itong parang plus. Then, dito po, sa may seismic definition, click nyo lang po yung parang may plus. Then, click nyo po ito, then edit. Tapos dito po, ilagay nyo na po yung value ng x. So, ang value ng x natin is 0.527. Ang value natin sa z is 0.417. Click nyo lang po yung modify. Yes. Then, close nyo po yan. Katapos po nun is check ulit po natin yung base shear. So, mag-run analysis po muna tayo. Analysis and design, then click run analysis, save. Then, click nyo po itong view output file, then done. Then, close muna po natin to. So, ito na po yan. Nilagay na po natin. Yan na po yung 0.527. X direction na may load factor na 1.0. Tapos dito naman po yung X direction na negative 1.0. Ayan na po yung sa isa naman po sa Z direction. Ayan na po yung in-edit natin na 0.417. So, close na po muna natin yan. Then, in manual calculating pa, ito po yun. Z, yung parameters po natin. Ito po. Yung weight natin po is ito. So, ito po yung total base shear po natin. Bali, design base shear. Ito po yung nasa NSCP na value. So, sa max is 2.8. Sa minimum niya po is 1072.978. Zone 4, ito po yung isang minimum din po na 573. So, ang gagamitin po natin is ito po, total base shear. Dito lang po sa Z direction naman po. Ayan, TA, TB, yan yung TB. Bali, palitan na po natin to ng 0.417. Check po muna natin dito.
Ito tayo sa utilities, view output file. Ito po. Ito po yung gagamitin po. For x direction is 0.311 and for z direction is 0.417. Ayan po. So, pinalitan po natin. Ito po yung nakuha natin. So, ang gagamitin po natin is yung total base shear. Then, ito na po yung nakuha natin yung static base shears. Static base shears for x direction. So, ito po is, ito po. Then, yung base shear naman sa z. Ayan, ayan po. So, check po natin yung mass participation. Kapag hindi man po umabot sa 90%, kapag nag-mode kayo ng dagdagan nyo lang po siya ng 10 or 20, ganun po. Basta ma-reach niya po yung 90%. So, bali sa akin po, sa mood 20 pa lang, nakuha na po dito sa 99% na po. So, check po natin yung dynamic base shear. Ito po yung base shear sa ito na lang po gamitin nating base shear. So, palitan ko na lang po muna to. Floor diaphragm. Ito po. Lagay ko na lang po muna to. Yan. This one. Minimize ko muna. Palitan ko na lang po muna dito. Para hindi malito. So, dito ko na lang po papalit. Z direction. Ayan. 0.417. 0.417. And copy ko na lang po muna to. Ayan po. So, ayan na po yung ginamit natin. Punta po tayo dito sa mass participation. Dito po sa may editor, mass participation factors. Ito po. Ay, print screen ko na lang po to. Bale, ito po yung kukunin natin. Yung total CQC shear. Then, ito naman in Z direction. Alisin ko na lang po muna to. Bali in Z direction.
po yung gagamitin natin. Bali nasa 9. Then, yan. Set po. Gamitin natin to. Pag kinulang man po is, yan, magdagdag na lang po kayo ng mode. Ito po yung dynamic natin. 10.19.14, tapos ayan naman po. So, calculating scale factors, bali 0.9 shear static is equals to shear ng dynamic. So, sa static naman po, ito yung computation niya, 0.9 times sa x direction. Bali, ito po, multiply sa 0.9, then same here. Ito na po yung value niya. Katapos po nun is scale factor for RSX, 0.9 shear sa static EX divided by dynamic. So, ito po, i-divide natin dito. Yan. Makukuha po natin to. Then, para makuha po natin tong final scale factor is, i-times lang po natin siya sa may I divided by R. Bali, dito ko po kinuha. Ito po. So, same lang dito sa baba. Divide nyo lang po yung in Z direction. Then, ito po. Times lang po natin sa I over R WZ. So, ito po yung nakuha. So, edit lang po natin to. Loading. 0.133718. So, punta po tayo sa staan. Close na po natin to. Then, punta po tayo sa my loadings. Then, load cases. Tapos ito pong RSX. Click nyo lang po yung plus. Tapos edit lang po natin yan. Select nyo po muna to. Then, edit. So, ito po, papalitan natin. So, sabi is 0.17132. 0.17132. So, click modify. Yes. Then, close. Ngayon po sa my RSZ din. Edit po natin to in Z direction. 0.133738. 0.1337. 18. 0.37. So, click nyo lang po yung modify. Then, close. Katapos po nun is, so, ito na po. Check for building irregularities. So, pwede nyo pong gawin sa may editor ito, or if mano-mano, di ganito po siya. Punta lang po kayo dito sa Analysis and Design. Click nyo po itong miscellaneous. For diaphragm option. Palitan po natin ng ASC7. Click po natin tong check start. Tapos check po natin yan. Then click OK. So, check po natin sa mamaya na lang. So, ito na po. Loading and load definition. So, kapag mano-mano po, yan ito po yung gagawin natin. Punta pa lang tayo dito sa my loadings. Load cases. Tapos, ito po. Click nyo lang po to. Load cases, then add. Tapos, click nyo po tong define combination. Bale, sabihin po natin ito, 51. Then, yung name na lang po yung ito. Yung mismong load combination.
plus L ay D plus 0.5 L plus RSX. Yung ito po is nakuha lang po dito. Sa 1.2D plus 0.5L plus E, na-derive lang po yung formula na to. Dito po galing. So, palitan na po natin. So, yung dead load po is dalawa, di ba? So, double click po natin itong DL and DL2. Then, palitan po natin to ng 0.5 para sa live load. Then, double click po natin yung LL. Then, RSX. Double click po natin yung RSX. Then, click add. Ito po yung pagbe-basean nyo kapag ilalagay nyo po sa editor. And close. Okay, yan na po. Pero kapag example, sa editor po tayo gagawa naman. Ito po ay sa utilities, edit, command file. Save po natin. Then, dito po, sa load combination. Bali, ganyan po yung itsura. Bali, copy ko na lang po muna. Then, enter. Paste po natin yan. Palitan po natin po ang 52. Then, RSZ. So, bale, magkasunod naman po sila yung RSX at RSZ. Ito po yung papalitan nyo na number na sinasabi ko po kanina. So, 9 po yan. So, susunod, enter po ulit natin. Ito naman po. Bale, parehas lang po pero negative lang yung itong RSX and RSZ. So, copy na lang po natin itong dalawa. Control V, CV, enter, Control V. So, palitan po natin ito ng 53. Then, minus. So, palitan po natin pala ito ng 1.0 kasi hindi, yung 0.5 po is yung LL. So, nagkamali ako kanina. Palitan po natin ng 1.0. Then, 1.0 din po ito. Pati po ito, 1.0. Oops. Tapos, ito po, 1.0. Bali, kapag negative po ito, yung RSC, X, or RSZ, palitan lang po natin to ng sign. Bali, magiging negative. Then, magiging negative yung mga parang multiplier po nila. Then, ito po yung susunod. Palitan ko lang po to ng 54. So, gawa po tayo ulit. Load, comb, 55, 0.9D plus RSX. Enter ulit. Then, bale, magiging yung, ito, compare lang po natin, pero magiging 0.9 to. Imbes na 1. So, sa 5, 0.9, sa 6, 0.9, then RSX. Ano yung RSX natin? Nasa 8 siya na load case. So, 8, 1.0. So, ganun din po dito sa RSC. Copyahin na lang po natin to. Enter, base, palitan po natin ito ng 56. Then, RSZ. Bale, ang RSZ is ito po, 9. Palitan na po natin ng 9. So, same lang ulit. Bale, negative lang pinagkaiba. Minus. Copy ko na lang po ito. Space ko yan. 57. 58. Then, negative to. Negative din to. So, ito pong mga multiplier niya gawin pong negative. So, okay na po yan. Then, Control S, then close na po natin. So, itong delta M is equals to 0.7 R delta S equals yun po yung maximum drift. Ito po based sa NSCP. So, 208-21. So, kapag T is less than 0.7, so ito po yung gagamitin nating equation. Pero kapag yung T is mas malaki sa 0.7, ito po yung gagamitin natin na equation. So, 0.417 is less than 0.7. So, ito po yung gagamitin natin.
delta M is equals to 0.025 H or H over 40. So, ito po. Bali, nakuha po tong 0.042 is equals 8, 8.5. Ito po. 8.5 times 40, yung ito, times 0.7, yung ito po. Kaya nakuha yung 2.38. So, H. So, 1 over 238, yan po nakuha. So, okay na po yan. Then, punta na po tayo dito sa my analysis. Analysis and design. Then, load list, select 51 to 58. Click nyo lang po itong load list. Select nyo lang po itong 51 to 58. Then, click nyo po ito. Then, press OK. Tapos po ng load list, ito naman po. Punta po tayo dito sa analysis and design, post analysis. Ito po yung post analysis and commands. Then, click nyo po itong define commands. Then, check nyo po yung after current. Then, click nyo po yung story drift. Then, palitan po natin ng 0.0042. Yung ito po. Then, click nyo po yung add. Then, close. Then, post analysis ulit. Define commands. Then, dia.cr. Then, click nyo lang po yung add. Then, close. So, mag-run analysis na po tayo. Save. So, view output file natin. Check po natin. So, ayan po, no soft story detected. So, okay po yan. So, check po natin yung torsion check. Torsional irregularity. Double click na po natin to. So, okay din po. Ito po yun. Then, re-entrant. So, no irregular re-entrant if found in the diagram. So, okay na din po. Then, mass irregularity. So, lahat is okay maliban dito sa gitna. Fail. Pero okay lang po yan. Then, check po natin yung drift check. Story drift. So, ito po yun. Story. Story drift nyo po. So, pass. Nakapass naman po lahat. Ito po yun. L over 238. So, pass naman po lahat. Nakapass lahat. So, okay na po yan. So, ito naman po yung susunod natin gagawin. Punta lang po kayo dito sa may. Ito po. I-edit na lang po muna natin. Analysis command. Ito po. Click nyo lang po to tapos edit na lang po natin. Click, edit. Gawin nyo pong print load data. Ayaw niya. So, punta na lang po tayo dito sa analysis. Kasi ito po, perform analysis, tapos load data. Oh, close mo muna pala natin ito. Ulit, edit po natin yung command. Yun, okay na po. Load data, modify po natin. Then, analysis command ulit. Click nyo po itong change. Then, add. Then, close. Ayan na po yun. Load list. So, check po natin kung parehas po sila ng itsura. Ito po tayo sa command file.
So, perform analysis. Okay. Change. Load list 5158. So, okay na po. Then, mag-run analysis na po tayo ulit. View output file. So, ito po, warning, change command issued without NL. So, mag-set daw po tayo ng NL. Punta lang po tayo sa, i-close po muna natin to. Dito po sa miscellaneous. Then, set NL. Sabihin ko lang po, sample, 1,000. Click nyo lang po yung okay. Yes. Then, mag-run analysis po ulit tayo. So, naging 1 ng warning niya. Bali, view output file. Then, punta po tayo dito sa, ito po, check pa natin yan. Floor diaphragm. Same na po yun, parang kanina. Close na po natin yan. So, ito po yun. Bali, same lang po sila. 18.16, 18.233, and 18. So, yung isa naman is 5.218, 5.413, and 5.486. So, ito po yun, center of mass. So, ito naman po yung center of rigidity. 17.932. Ito po yun. 17.922. 17.23. That's the Z direction. 4.866, 4.944, and 5.28. So, okay na po yan. So, para masolve yung inherent torsion, so center of mass minus center of rigidity. Ito pa yung nakuha sa x direction. Pinag-minus na po. Then y and z direction. So, ito pa yung mga value. So, accidental torsion distance, 5% of the building dimension. So, bali, 0.05 times 36. Ito po yun. So, ito naman po yung 0.05 sa 11. 5% niya po. Sa remarks, accidental torsion is greater than inherent torsion. Ayan po. So, okay po siya. Kung ito pong accidental is mas malaki sa inherent. So, para po makita natin tong mga values na to, close po muna natin to. Punta lang po tayo dito sa post-processing. Okay niya lang po yan. Then, palitan po natin tong load ng wind load sa x direction. Then, view loading diagram, ayan po yun. Punta lang po tayo dito sa my view, label settings. Click po lang po natin tong load values. Then, i-close na lang po muna natin to. Uncheck natin. Apply. Then, click OK. Ayan po yun. Para po makita natin na mas maayos, i-front view po muna natin. Tapos, select po natin to. Then, select objects. And ito po, left view. Ba't nawala lahat? Ulit. Skip ko pala, naka-note cursor siya. So, select po ulit natin to. Select views, right. O, yan na po yun. Para makita din po to, punta lang po kayo ulit sa label settings. Uncheck nyo po yung support. Apply. Okay. So, ito po yun. So, same lang po naman sila. So, ang gagawin lang po
nakuha ko tong wind story forces in X direction is pinag-add ko po lahat ng nasa taas per horizontal po per level. So, try po natin. 6.647 plus 13.293 plus 10.556 plus 3.910. So, ayan po. Save. Yan po yung nakuha. Same po dito sa may second floor, sa landing, sa first floor, and sa footing tie beam. Then, dito naman po tayo sa wind story forces in Z direction. So, para makita po natin, click po natin ulit to. Then, no. Then, ISO natin. Then, dito po sa results, click nyo po. Then, palitan lang po natin to ng WZ. Ayan na po. Para makita po natin yan, i-left side view po muna natin. Select po natin to. Then, click po yung selected objects. Then, front view ulit natin. Just double click. Ayan na po. Oh, maliit. Ayan. So, same lang po dito. So, na-compute ko po tong 112 is by, pinag-add ko po to lahat. So, equals, bali, shortcut na lang po natin. Bali, may dalawang 6.256 magkagilid. Plus, bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times 12.511. Yan, dyan po nakuha. So, ganon rin po dito sa may second floor, landing, first floor, and footing tie beam. So, dito na po tayo. Then, at sa story check, yan, kunin po natin yung data na yan. So, punta na po tayo dito sa non-critical model, utilities, analysis output. Minimize lang po natin yan. Then, dito po, hanapin lang po natin yun. So, story check. Bale, ito po yun. So, ito po yung 133.71973.545 at level 1.50 meter. So, yung isa naman pa ito po, 17.92 ay 582 3 meter though same dito. Dito ko po nakuha. Ayan, 707.772. Tapos yung isa naman po is ito, 496. Ito po yung load number 1. Bali, magpapakita na po dito. Ito po yun. Load number 1 direction X. Yung EX. So, itong load 3 for easy. Ganon din po. Bali, so, itong susunod load 2 sa load Z. And ito po. So, ito po yung isa, 1.33719. Then, dito po, 17.582. So, same. 707.772. Same. Then, ito po yung isa, 496.2. So, ayan na po. So, compare mo lang po yan. So, ito po yung lahat ng wind. Ito po yung lahat ng seismic, tas ilang percent. So, seismic and wind-based shear comparison. So, yung AX po is greater than, yung earthquake is greater than sa wind. Yung seismic is malaki sa wind.
So, since seismic base shears are significantly higher than wind base shear, so we can ignore wind in the design. Post lang po natin to. So, punta po tayo sa post-processing. Results, reactions, statics check result. Dito po sa post-processing. Results, dynamics. Tapos, post-processing results, reactions. Ito po. Yan. Ito ba? Ito po. Bale, ito po yun. Ito po yan. Sa EX, ito po, 1355. Then, sa EZ3, ito po yun, 1355.075. Yan na po yung results. So, tapos na po ang ating tutorial for preliminary analysis. So, sa next tutorial po natin is itutuloy na po natin yung load combination. So, thank you po and goodbye.